Hallelujah. Ah, sabihin mo nga po sa katabi mo, maganda ka ngayon kasi bago ligo kayo, no? Hallelujah. Nasa tema rin po tayo na this December na it's about the attributes of God na nire-reveal po ng Panginoon sa kanyang kapanganakan. Although hindi po to ang kapanganakan, hindi po December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon. Nagkaisa lang po lahat ng mga Kristiyano na italaga ang December 25 para alalahanin na meron pong araw na talagang ang ating Panginoon ay bumaba dito sa lupa, na isilang sa sabsaban at dumanas kung paano po pinalalaki yung isang bata, no? Nag-diaper. Palagay ko po, ewan ko lang po, meron dito na nag-enjoy na naka-diaper. Palagay ko, wala naman po yan, no? Dumanas ng kargahin sa process ng isang tao, from baby hanggang tumanda, hanggang umidad po ng 33 years old. Batang-bata lang po ang Panginoon nung siya pinako sa krus. He's about 33 years old. At ngayon po sa kanyang pagdating, ni-reveal lang po ng Panginoon kanyang mga katangian, mga attributes po ng ating Panginoon. So last Sunday po, pinag-usapan natin yung the greatest thing na binigay po at pinaranas ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, na hindi po niya kinonsider sarili niya, pero binigay niya lahat sa atin. No, yung 3.5 years na pagmi-ministry ng Panginoon sa atin, talagang binigay po niya, binuhos niya lahat para po lahat ng mga nandun sa Israel, from Galilee down to Jerusalem, ay maintindihan po kung bakit dumating po ang Mesiyas, no, ang Messiah. Ano po ang kanyang gagawin at ano po yung nais ng Diyos kung bakit po ang kanyang anak ang pinadala. No, this is the greatest love na binigay sa atin ng Panginoon, kanyang anak. Because sabi po ng Panginoon, for God so loved the world. Yung word na so doon, napaka-importante. Ito po yung labis-labis, no? Pwede naman po sabihin ng Panginoon, ng salita ng Diyos, for God loved the world, pero nandun po yung so. Ibig sabihin, sobrang pagmamahal ang nais ng Panginoon na maranasan natin, maintindihan natin, ma-experience natin, matanggap natin. Kaya nga po, binigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak. Of course, ang Panginoon, nang dahil sa kanyang pag-ibig, hindi lamang po sa kanya yon. Wala pong umiibig, wala pong successful love affair na one-sided lang. No, kailangan po vice versa po yan, nagmi-meet po yan. Hindi po yung katulad ng college ko, medyo, kasi pong college, medyo, nasa sumpa ng busted eh. Kaya nga po, noong college ako, pag nakakita na maganda, sabi ko sa mga klase ko, nakita niyo yung babaeng yan? Yun, nakaputi. Oh, girlfriend ko yun. Oh, talaga, Garcia, girlfriend? Oh, wag ka lang maingay. Kasi pag narinig niya yan, nalaman niya, break na kami. Okay, usok-usok po noon yan. Okay, pero ang kanyang anak ang binigay. Kaya nga sabi, whosoever, alam niyo po, ang pag-ibig ng Panginoon, di bang para sa Kanya? Ito po'y para sa atin. Kaya kailangan po tayong tumugon sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil nais ng Panginoon sa Kanyang karelasyon, ito'y pangwalang hanggan. Shall not perish, but we have eternal life. Hallelujah! So ngayon, pag-uusapan po natin is about the faithfulness of the Lord, God's loyalty to His promises. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and to be with us as we study your word. Allow us to and let your Holy Spirit na mag-minister, magturo sa amin right now. Bless us, Lord, as we hear your word. Open our hearts of understanding so that we can see as well, understand your word. As we pray, Lord, allow us to see what you see, O God, nung sinabi niyo po mga salitang ito. Allow us, Lord, na ma-enjoy din po namin ang fellowship ng bawat isa. Ma-enjoy din po namin ang paglago sa pananampalataya, lalong-lalo na sa faithfulness, Lord, sa katapatan. At patuloy ka naming maintindihan, patuloy po naming maranasan ang iyong katapatan sa bawat isa.
As I pray, Lord, I speak healing, Lord, sa bawat isa, mag-isa miyembro ng aming mga pamilya. I speak salvation as well, Lord, sa bawat miyembro ng pamilya namin. Dalangin namin na lahat po sila ay maligtas din at makasama namin as I declare in Jesus' name. And continue to bless us, Lord, with your understanding upang lahat ng aming pag-uusapan ay tumimo po sa aming mga puso't isipan, makapaglingkod, gaya ng paglilingkod mo, O Diyos, or we can obey kung paano mo nais na kami sumunod, O Diyos. Be with us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. So, yung loyalty, alam niyo po, ang Panginoon, napaka-faithful, no? Walang faithfulness kung hindi po loyal, no? Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo, alam mo, ikaw lang talaga, eh. No? Sa totoo lang po, nandito na ang aking ex-girlfriend. No, dumating na po. Medyo late lang po yung aking ex-girlfriend. Kilala niyo po yung ex-girlfriend ko na umattend dito? Siya po yung aking asawa ngayon na nagtiwala, no, sa aking pag-ibig. Okay? Sa katapatan ng Panginoon, pinapakita po niya kung gaano siya katapat nung siya po ay dumating dito sa lupa at kung paano po ang kanyang mga pangako ay tinutupad ng Panginoon. Di katulad ng katabi mo, no? May pangako yan, eh. No? Sabi nga ng tao, promises are made to be continued. Okay? No, marami tayong mga pangako, pero ang Panginoon, hindi po dinaya o hindi po denied ang kasagutan ng ating pananampalataya dahil dinelay ng Panginoon. Actually po, in His right time, no, nauso lang po yan sa tamang panahon. Wala akong Okay. Okay, sa tamang panahon, actually po, nakasulat po yan sa salita ng Panginoon. Pero, ang Panginoon, He see to it, kapag po sumagot ang Panginoon, He see to it nasa tamang panahon. No, kaya yung mga panalangin mo, kapatid, huwag kang malumbay, dahil parating na. Amen. Darating na. So, yung lahat ng ating mga hinihintay sa ating parating na po. Huwag kayong mag-alala. Hallelujah. May pag-asa po sa Panginoon. No? Kung sa katabi mo walang pag-asa, kay Lord ka tumingin. Hallelujah. No, pag sinabing loyalty is unwavering commitment. Ibig sabihin, ito'y matatag na pangako na tutuparin ng ating Panginoon. Sabi po ng Lamentations 3, no, nabanggit ito ng ating worship leader. Actually po, ang Lamentation, sinulat po ni Jeremiah, ka-exile lang po ng Southern Kingdom. Kakukuha lang po ni King Nebuchadnezzar yung mga mayayaman, matatalino, mga gwapo, mga magaganda, dinala po sa Babylon. Ngayon po, sinulat ni Jeremiah to para ipatunayan, para sabihin ng Panginoon sa mga na-exile na hindi po sila kinalimutan ng Panginoon. Sabi po ng 22, the steadfast love, ibig sabihin, His loving kindness, His goodness, His faithfulness of the Lord never ceases. Hindi po yan humihinto. Hindi po yan, wala yung end, no? Wala siyang paghinto, it never stops. Okay? His mercies never come to an end. Yung kanyang awa, no? Minsan tayo maawain, no? Pero ang Panginoon, yung awa niya, it's forever. No? Kaya lang po tayo naging maawain dahil po naranasan natin ng Panginoon sa buhay natin. Kung hindi po natin nararanasan ng Panginoon sa buhay po natin, hindi man tayo, yung awa natin, mababaw. Pero dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, lumalim po ang pag-ibig ng Panginoon. Actually po, considering Lamentations, no, it's about 586 po nung sila'y na-exile. Sabi ng Panginoon sa Southern Kingdom, 70 years silang mag-i-stay sa Babylon. It did. After 70 years po, pinabalik ng Panginoon yung iilan kasi po yung iba nag-stay na po sa Babylon. No, 516, bumalik na po ang mga remnants. Tapos po, tinayo na po yung Jerusalem Temple. And 518 po, naitayo po ang Jerusalem Temple. Hallelujah.
Pero matagal pong panahon na naghintay ang mga Hudyo sa kanilang pag-asa. Kaya nga po sabi ng 23, they are new every morning, great is your faithfulness. Ano po yung ibig sabihin, they are new every morning? They are fresh. Hallelujah. Parang kape yan. Kada umaga may bagong kape. Sino po yung mahilig sa kape? Pampatulog. Hallelujah. Yung iba po kasi umiinom ng kape, pampatulog ako. Hindi po ako makatulog kapag ako ay nakainom ng kape. Pero kung Starbucks yan, okay lang. Okay. They are new every morning. Ano po yung new? His love and mercy. They are new. They are fresh every morning. Kaya nga, pag-gising mo, mararamdaman mo kaagad ang pag-ibig. Of course, kung nakatune ka sa Panginoon. Kapag nakatuon ka sa ating Panginoon, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa, every morning mararanasan mo yan. Mararanasan mo that you are being embraced, you are being served by the Lord sa lahat ng kailangan natin sa ating Panginoon. Ibinibigay, they are fresh. Kaya nga kung may mga bagay tayong nangyari, yesterday, meron tayo ginawang hindi maganda as we ask forgiveness sa mga bagay na to, aasama pagising mo, they are new. Still yung love, yung mercy ng Panginoon, mararanasan mo. Hindi katulad ng katabi mo. Pag nag-away kayo niyan, mga 3 days pa, bibilangin. Pero ang Panginoon, as you come to Him, the next day, another kind of a fresh love, a fresh mercy ang mararanasan mo sa ating Panginoon. Great, kaya nga po sabi ni Jeremiah sa Lamentations, great, sobrang laki, sobra ang katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero tanungin mo, sabi nga ng ating napag-usapan sa Psalms, what is a man that you are mindful of him? No, sa grabe ng mga creation ng ating Panginoon, ang gaganda. Sino po ba yung pagtingin mo sa langit paggabi, nagagandahan ka sa mga stars? Tapos titingin ka sa katabi mo, parang di naman na. Pero sabi ng, what is a man o man that you are mindful? Ibig sabihin, yung bagay na iniisip ng Panginoon ay para sa lahat, para sa ating lahat. Yung lahat, alam mo yung that you are mindful, yung parang nung kasasagot lang ng misis mo sa'yo, yung siya lang laman ng puso mo. Hallelujah. Pero ngayon, parang siya na lang ang laman ng tiyan mo. Yung laman ng isip mo, yung pagtulog mo, siya pa rin ang iniisip mo, paggising mo, siya pa rin. Hallelujah. Kasi umiibig. No? Ganon din ang nais ng Panginoon na maranasan natin, no? So, sa ating Panginoon. Pero nung sinulat ito ng Panginoon, inihintay na ng mga Hudyo ang kaligtasan, ang Mesiyas. Kasi sabi ng Panginoon, i-restore. Okay? Sabi ng Panginoon, even kay Jeremiah, even kay Isaiah, i-restore ang Israel. So, paano yun? Captive sila ng Babylon. And actually, after silang, yung Southern Kingdom na exile sa Babylon, hindi na po nabuo ang Israel. Nabuo lang po ang Israel in 1948. So, matagal na panahon na walang bansang Israel. Walang flag na naitataas ang Israel, kundi lang po noong 1948. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, i-restore sila. So, nung pong dumating ang ating Panginoon, siya po ay isinilang dito sa lupa. Nung pong isinilang siya. Kailan kasi isinilang? Saan kasi? Sa Sabsaban. Di ba nandun yung 3 hari? O wala pong 3 hari sa first night, no? Nandun lang po yung mga shepherds. Pero nung isinilang na po yon, from Malachi to Matthew, meron pong at least 400 years gap o silent period na tinatawag na wala pong movement ang heaven, wala pong word, walang prophecy ang heaven, ang langit sa Israel. Kaya nga napaka-silent, no, for about 400 years. Parang tinatanong ng mga Hudyo, ang tagal na, 400 years na, darating pa kaya yung pinangakong Messiah o Mesias para sa atin. So, for about 400 years, medyo
nag-iisip-isip nila, talaga bang tuto pa rin ng Panginoon? Kaya nga pag-uusapan natin yung faithfulness ng ating Panginoon. Kaya nga nung dumating si Angel Gabriel sa mga shepherds during the first night, ang kagad, nung nakita si Angel Gabriel ng mga shepherd the first night, nung isinilang ang ating Panginoon, natakot po yung mga shepherds. Kasi po, for about 400 years, wala pong kwento na mayroong mga angels na nagpapakita sa kanila o sa mga taga-Israel. Wala pong ganong record. Wala pong ganong nababalitaan. But that night, kumilos po yung langit, nagpakita si Angel Gabriel sa mga shepherds. Kaya nga po sabi ni Angel Gabriel sa kanila, do not be afraid. Hallelujah. Dahil sabi ni Angel Gabriel, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Hallelujah. No, kaya nga ito, tutuparin na. Tinutupad na ng Panginoon yung kanyang pangako for about 400 years. Napaka-silent ng langit. Pero this time, the first night, hallelujah, nagulangtang po yung mga shepherds. Hallelujah. Gusto ko nang kasi po kasama po yan sa simbang gabi. Kaya kung gusto niyo pong malaman, matutunan pa patungkol sa mga shepherds, attend po kayo ng simbang gabi. Marami po kasi mga shepherd May German shepherd. Okay. Okay. Kaya nga po, nung dumating po, hindi inaasahan nung gabing yon. Pero actually, God is a God of order. He's a God of timing. No, mamaya po pag-uusapan natin yan. So pag sinabing faithfulness, verse point po natin, God is faithful to His promises because His faithfulness is trustworthy. No, mapagkakatiwalaan. No, pag sinabi ng Panginoon, darating ako, darating siya. Hindi katulad nung katabi mo. No? 2 o'clock, dumating 2:30. Buti nga, pastor, maaga-aga. Dati 3 o'clock yan Nagbabago na. Hallelujah! No, pag sinabing trustworthy, ibig sabihin po nito, yung kanyang faithfulness, yung kanyang katapatan ay completely reliable and dependable. Always keeping His promises. Pag sinabing His faithfulness is trustworthy. Hallelujah. No? In Isaiah 7:14, ito po, sinulat po ni Isaiah to, it's about 700 years from the time na dumating ang ating Panginoon dito sa lupa. It's about 700 years. Sabi ni Isaiah, therefore the Lord Himself will give you a sign. Okay? The virgin will conceive and give you to a son and will call him Emmanuel. Ang Emmanuel po, ibig sabihin yan, is God with us. Yung, para po mabigyan po natin ng kahulugan, yung Emmanuel. Yung I am, yung ang ibig sabihin po niyan, with, sa Hebrew word. Yung anu, A-N-U, ang ibig sabihin niya, as. Yung L, God. Kaya pag binasa po natin ang Emmanuel is God with us. Okay? Pero tingnan niyo po, the virgin will conceive. Ito po yung greatest na prophecy na mahirap tuparin ng isang tao. No, kung meron pa dito na babae na sasabihin niya, buntis ako. Walang lalaking na gumalaw sa akin, pero buntis ako. Kasi yung iba, ganun Nag-swimming lang daw, nabuntisan. Hindi ko alam kung gano'n ito. Pero ito, virgin, ibig sabihin, walang nakakasiping ito, walang experience, wala. Alam niyo na yon, ibig sabihin. Okay? Walang sumiping sa kanya, pero magkakaroon ng mabubuntis, ibig sabihin. Ang hirap niyan. Diyos lang ang pwedeng gumawa. Hallelujah. Tapos ito pa, yung promise, napaka-accurate. Son. Anak na lalaki, may birhen na magbubuntis. Tapos, ang ipagbubuntis, anak na lalaki. Hallelujah. Tapos, bibigyan pa siya ng pangalan na Emmanuel. Hallelujah. Okay. Tingnan po natin, no? In Matthew 1:20-23, no? Kay Joseph naman po. Kay Joseph. Although, kay Mary po, sa Luke 1, kay Mary, dumating din yung angel, si Angel Gabriel, nagsabing, Mary,
Blessed ka kasi napili ka. Magkakaroon ka ng mabubuntis ka kung iaalaw mo at kung tatanggapin mo na lalaki na magiging tagapagligtas ng buong mundo. Alam niyo, during that time na kinakausap ni Angel Gabriel si Mary, mukhang si Mary medyo malaki ang itataya eh. Una, betrothed dito. Nagkasundo na after a year, ikakasal na. Ibig sabihin, nagbayad na yung pamilya ni Joseph para maitangay na, maasama na si Mary. Pero hindi pa sila, sa Hudyo po kasi 3-part process yan eh. Yung parang magmimit muna sila, magkakasundo, tapos magsasign for betrothal. Betrothed, ibig sabihin, magkakasundo, yun yung tinatawag nating engagement. Pero sa kanila, usually 1 year, at least, para masigurado ng lalaki na hindi buntis ang kanyang mapapangasawa. Tapos, i-consummate yan, mag-celebrate yan na 7 days wedding celebration. Yun yung pangatlo. Pwede na silang magsiping nun. Ito, betrothed itong si Mary. Tapos sasabihin, mabubuntis siya. Ito pa, ano yung itataya niya? Yung future niya. Yung magpo-provide sa kanyang future, mawawala. Kasi po, during that time, yung mga babae hindi nagtatrabaho. So, yung provider niya, si Joseph, mawawala. Okay? Mawawala din ang buhay niya kung sakaling malalaman na nag-cheat siya, naglako. Okay? Stoned to death. Kasi nga po, betrothed eh. As if parang mag-asawa na po yan. Hindi lang sila magsisiping pa, pero may legal na document. Kaya nga po yung mga Pharisee, na alam nila yan eh, nabuntis si Mary nang hindi si Joseph ang tatay. Kaya nga nung tinanong kay Jesus, where is your father? Parang sinasabi nila na, di ba, hindi naman si Joseph ang tatay mo? Hallelujah. Pero nung sumugot si Mary, nung sinabi niya, be it unto me, according to your word. Nagsasubmit ngayon si Mary dahil nakikita niya at alam niya ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay tapat. Even in the Old Testament. Take note, si Mary po, full Hudyo yan. Fully Jew. Kaya nga po nag-aaral sila ng salita ng Panginoon, nakakapasok sa synagogue. So naririnig ang salita ng Panginoon. Then sa Matthew 1:20, si Joseph naman po, no? Alam niyo po, pag ang pangalan mo Joseph sa Bible, madalas siya nananaginip. Okay? Ayan, tinan niyo. But after he had considered this, yung consider this, yung i-divorce. Kasi nga po si Joseph, sabi na salita ng Diyos, he is actually a decent man. Ayaw niyang ipahiya si Mary, ayaw din niya na maparusahan si Mary ng kamatayan kasi nga po stoned to death yan. Okay? So, dissenting tao to. So, nung i-consider niya na i-divorce niya, silently. Okay? Lalayo na lang si Joseph, no, silently. An angel of the Lord appeared to him in a dream. Sabi ko nga eh, pag Joseph, mahilig managinip yan eh. And said, Joseph, son of David. Ibig sabihin, in the line of David. Okay? Kasi nga po, yung pangako na Messiah, galing sa line of David. Okay? Son of David, do not be afraid to take... Eto na. Bakit hindi sinabing, Joseph, do not be afraid? Kasi sa panaginip yan eh. No? Panaginip, hindi actual encounter. Okay? Do not be afraid to take Mary home as your wife. Okay? Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Okay? Galing sa Santong Espiritu. Okay. Kung ikaw si Joseph, okay, in reading this verse 20, kung ikaw si Joseph, hindi kaya magbibilang ka rin at I don't know if he can do the math. So, buntis. Kaya nga mayroong betrothal about 1 year para masiguro na hindi talaga buntis ang pakakasalan. Tapos ito, buntis. Okay? Paano naman yung reputasyon ko? Okay? Kahit sinong lalaki, ito ay hindi katanggap-tanggap.
Hallelujah. Pero nag-submit. No? Parang sinasabi niya, hindi naman talaga nag-cheat si Mary. May purpose, may divine purpose sa bata na dinadala niya. Ibig sabihin, ni-reveal ng angel kung anong nangyayari kay Mary. Kung bakit siya buntis. In verse 21, sabi niya, she will give birth to a son. Specific din, son. Alam niyo, yung anak na panganay na lalaki, napaka-precious yan sa mga Hudyo. Kasi po siya ay magdadala ng lineage ng pamilya, ng pangalan ng tatay. And you are to give him the name Jesus. No, ang Jesus, yung ibig sabihin po niyan, Yahweh saves or Yahweh is salvation. Because he will save his people from their sins. Hallelujah. Sabi nga, ito yung sinabi ng Angel Gabriel sa mga shepherds that he's actually bring great news with great joy that will be for all the people. Okay? So, very specific. Anak, tapos Jesus, tapos he will save his people. In 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Ito po yung Isaiah 7:14 kanina. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. For about 400 years na hinintay ito. Na silent ang langit. Pero ito tinutupad na ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, nangako ang Panginoon, tinutupad ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Psalms 36 verse 5, ito po si David ang nagsulat nito. Your love, Lord, reaches to the heavens. Hallelujah. Your faithfulness to the skies. Kaya nga sabi, great His faithfulness. Sabi rin ng Lamentations kanina. Amen. Yung pag-ibig ng Panginoon, no, it's actually reaches to the heavens and its faithfulness to the sky. Ibig sabihin, He has this power to demonstrate kung gaano niya tayo kamahal. Hindi ko lang alam kung gaano ka kamahal, pero ang Panginoon, sobrang mahal ka niya because it cost His Son para lang magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa ating Panginoon. Alam niyo, kung gusto lang ng Panginoon na maligtas lang tayo sa impyerno, sana nung tumanggap tayo, pinatay na tayo ng Panginoon, kinuha na tayo ng Panginoon. Pero hindi. He wants relationship. Kaya buhay pa po tayo ngayon at nakakarinig ng mensahe ng Panginoon. Nais ng Panginoon na gumanda pa yung relasyon na meron tayo sa ating Panginoon. Para pag dumating tayo sa langit, masasabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. It's not about, well done, member of Calvary Temple. Hindi. Well done, my good and faithful servant. Because He wants relationships. Nais ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoon, walang limit. Hallelujah. Ang tao, merong word na ganito eh. Sobra na ang pag-ibig ko sa Kanya, tama na. Ang Panginoon, wala po siyang ganyang word. Sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaso nga lang, para maranasan mo yung full extent ng pag-ibig ng Panginoon, kailangan ka makipagrelasyon sa ating Panginoon. Para maranasan mo yung tunay na pag-ibig ng Diyos, yung benefit ng pag-ibig ng Panginoon, kailangan po makipagrelasyon tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi na pa yung, whosoever believe in Him, in John 3:16, will not perish. Ibig sabihin, mararanasan mo ang biyaya ng Panginoon. But will have eternal life. Hallelujah. Sabi rin ng Psalms 145:13, si David din po nagsabi nito, your kingdom is an everlasting kingdom. Pag sinabing everlasting kingdom, kung gaano kagrabe ito, no? Kung gaano, kung iisipin mo, kung si Lord, ang kingdom niya is everlasting. Kung anong benefit na naranasan mo, it will be everlasting. Hallelujah. Naranasan ni David kung paano maging hari. Naranasan ni David kung paano niya protektahan ang kanyang bansa, ang kanyang nakasasakupan. Kaya nakita ang kahalagahan as we declare, your kingdom is an everlasting kingdom and your dominion endures through all generations. No, mananatili through all generations. The Lord is trustworthy in all the promises and faithful in all He does. Lahat ng pangako
ng Panginoon. Maging sa kanyang gagawin sa mga pangako niya, tapat ang Panginoon. Tayo nga lang po, medyo nagkakaroon ng alinlangan eh. Kapag nagbuhos tayo ng pag-ibig, minsan yung mga pangako natin, ino-hold na natin kasi nakikita natin yung iniibig natin parang hindi nagre-respond according to what we think or what we desire or what we prefer. Nag-iiba na tayo. Hallelujah! Pero ang Diyos hindi magbabago. Ang kanyang katapatan hindi nagbabago. Kaya nga, this verse na pinapakita that His promises, that God is faithful to fulfill every promise He made. Tapos, His actions, they are reliable. Because whenever He acts, merong integrity. Hindi yan yung, minsan meron po tayong ganito eh. Kapag gusto lang natin magpasikat, dahil meron tayong gusto na makuha, gumagawa tayo ng paraan para ma-serve yung gusto natin. Hallelujah. Minsan, kaya mo siya liniligawan kasi alam mo, meron siyang 10 hectare na lupa na nasa gitna ng Pacific Ocean. Hallelujah. Pag may dadaan doon, maglalagay ka ng toll gate. O minsan, pag ito na pangasawa ko, gaganda buhay ko. Kasi meron siyang character. At malaki-laki ang kanyang personality. Kasi 3 ang bangko niya eh. Hallelujah. Pero ang Panginoon, kapag kumilos ang ating Panginoon, nangako ang Panginoon, ginagawa ng Panginoon. Because your dominion endures through all generations. Hallelujah. In Revelation 22 verse 6, ito yung last chapter na Revelation. No? The angel said to me, these words, ibig sabihin, this revelation, this book of Revelation, are trustworthy and true. Mangyayari. Pinangako ng Panginoon na darating muli siya in His second coming. Magkakaroon ng rapture. Okay, parang tinitingnan nyo, sinasabi nyo, kailan yung rapture? Gusto nyo ngayon na? Huwag naman, pastor, kasi magbe-birthday ako bukas. Okay, gagawin ng Panginoon, tutuparin ng Panginoon. Although it been 2,000 years na ang nahinihintay yung second coming. Yung rapture na pinangako ng Panginoon, matagal-tagal na, it's about 2,000 years. No? Hindi katulad ng Malakay to Matthew, nangyari 400 lang. Pero ito, 2,000 years na. Pero yung pangako ng Panginoon, kanyang salita, tutuparin ng Panginoon. The Lord, the God who inspires the prophet, sent His angel to show His servants the thing that must soon to take place. Pinakita na kay John the Beloved yung mangyayari. Lalong-lalo na after the rapture. Pinakita na kay John the Beloved, the Apostle John, kung anong mangyayari after ma-raptured ang mga Kristiyano. Ano yung tribulation? Ano yung great tribulation? Pinakita na. At sure, totoo, at mangyayari, mga sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga kapag ang Panginoon nangako, tinutupad ng Panginoon, nangako din siya sa atin na i-reredeem niya tayo. Kukunin niya tayo sa rapture. Sa lahat ng nagpatuloy na naglingkod sa ating Panginoon, hindi po tayo mawawalan. Makakasama natin ang Panginoon sa langit. God's faithfulness is completely dependable, true to His word, and unwavering, making His worthy of our trust and confidence. Hallelujah. Pangalawa, God is faithful to His promises because His faithfulness is unchanging. It's forever, through all generations. Hallelujah. No? Kung ba, it's about 400 years na silent, pero sinasabi ng Panginoon, ang kanyang katapatan, hindi yan nag-iiba. Hallelujah. It will be forever. Sabi ng Isaiah 60:22, in second part, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Sa tamang panahon, mangyayari. Ito yung pinapangako ng Panginoon, na i-restore ang Israel. Kasi po, nagsulat si Isaiah na sinabi niya ang northern at ang southern kingdom may exile. Ang southern kingdom may exile pero i-restore ng Panginoon. Sinulat ni Isaiah 700 years bago
ang pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Pero ilang taon, it's about 200 years bago na-exile ang Southern Kingdom. Pero sabi ng Panginoon, i-restore sila at the right time, the Lord will make it happen. Pero alam niyo, ang Panginoon, He is actually a God of timing. Na tamang panahon. Hallelujah. Para lang po maintindihan po natin that God's timing is perfect. Nung dumating po si Jesus, nung pinanganak po si Jesus, actually po, pinanganak siya sa Nisan 1. Sa atin, April 1. Hallelujah. Hindi po December 25. Kasi po, kung babasahin po natin, that the shepherd, they're actually in the field. Kung December po yan, malamig po sa Israel, hindi po lalabas. Hindi po ilalabas mga tupa. Pangalawa, during springtime lang po, nanganganak ang mga tupa. Kaya po Nisan, actually po, hindi po talaga fix ang Nisan 1, ang April 1 sa atin. Ang Nisan 1 po nila, nakabase po sila sa moon. Yung unang full moon ng taon, doon po binibase ang Nisan 1. Na pinanganak po ang ating Panginoon, first full moon ng taon. Ano po binabantayan nila sa first full moon? Yung mga nganak na tupa na magiging sacrifice sa Passover. And those shepherds na nasa Bethlehem, these are the shepherds na nangangalaga sa mga tupa na i-offer sa Passover. Hallelujah. Kailan siya dumating? Nung time na hinihintay kung kailan manganganak yung tupa sa full moon, sa first full moon ng taon. Kaya maniwala, bahala po kayo. Kaya nga po doon po nagse-celebrate. Ito pa, bakit po pinili ng Panginoon yung Nisan 1? Because Nisan 1 means new beginning. Yun po talaga ang kanilang New Year. Nisan 1. Yan po yung sinabi ng Panginoon sa Exodus. That this month is your beginning of the day of the year. Hallelujah. Sige po, kung ayaw nyo maniwala, okay lang. Kaya nga po sabi ni John the Baptist, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kasi siya po yung Passover Lamb na i-offer sa temple. Ito pa. Last na siguro to. Kailan po nangyari ang triumphal entry? Usually, pumipili po sila ng tupa para i-offer sa Passover na isa-celebrate nila on the 15th day after Nisan 1. Yan po yung Passover. Pipili po sila ng tupa na i-offer nila sa Nisan 10. Kailan dumating si Jesus sa Jerusalem na nakasakay ng donkey? Nisan 10. Hallelujah. Sabi ng Isaiah 60:22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. At the right time. Kaso nga lang po, yung mga Hudyo hindi ready. Hindi ready sa faithfulness ng Panginoon. Wala nga lang po ibang sumilip eh. Mga shepherds lang. Hindi rin napansin nung nag-minister ng Panginoon, pinersecute siya. Ito ang tanong, are you ready to receive Jesus as your Lord and Savior? Hallelujah. Sabi ng Deuteronomy 7:9, understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps His commands or covenant for 1,000 generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands.
Ibig sabihin, ito po yung kalalabas lang po nila. Okay? Sa Egypt na i-redeem ng Panginoon. Ang kanyang mga lahi, no, yung lahi po ni Abraham, ilalabas sa Egypt. At sinabi ng Panginoon sa kanila, He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations. Para po mapag-usapan po natin, from Adam to Abraham, meron lang po yan 20 generations kung babasahin po natin ang Old Testament. 20 generations lang. Ang pagitan po niyan, it's about 2,000 years. Pero 20, kasi po yung mga tao noon, kung mag-asawa, 100 years old and above. Hallelujah. Ngayon, from Abraham to Jesus, meron lang po yung about 56 generations. Okay? Abraham to Jesus, mga 2,000 years din po yan na duration. Meron po siyang 56 generations kasi nga po yung mga tao doon nag-aasawa na 30 years old. Ngayon, from Jesus up to the present, meron tayong about 180 to 100 generations. Kasi po yung mga generation ngayon, kung mag-asawa, 20 years old na, pababa. Hallelujah. Pero kung kukumpitin po natin yan, mga 100 to 200 generations pa lang, wala pang 1,000 generation. Sinasabi lang na salita ng Diyos that He keeps His covenant for 1,000 generations. Ibig sabihin lang po, ang Panginoon tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hallelujah. Kahit ngayong araw na to, hindi pa tayo umabot ng 1,000 generation, tapat pa rin ang Panginoon. Hallelujah. In Malachi 3:6, I the Lord do not change. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon, I the Lord do not change. So kung siya'y tapat before, hanggang ngayon tapat ang Panginoon. Pastor, Old Testament yan. Actually, pinag-uusapan dyan, tithing. Pinagnanakawan ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang kaloob at ikapo. Pero bakit sinabi ng Panginoon, I the Lord do not change? Kung i-require ang tithing in the Old Testament, kung hindi nagbabagong Panginoon, i-require din ang tithing sa New Testament. Hallelujah. Hallelujah. Para prueba, no? Sa Matthew 23:23. Matthew 23:23. Tingnan po. Who to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Okay? Mga teachers of the law and Pharisees, sinabi na pa yung hypocrites. You give a tenth of your spices, yung tithes, mint, dill, or cumin, but you have neglected the more important matters of the law. Kasi nga, sumusunod sila sa batas ng tithing. Justice, mercy, and faithfulness. Hindi raw nila sinusunod dito. Excuse me. You should have practiced the latter. Ano po yung latter? Justice, mercy, and faithfulness. Without neglecting the former. Ano po yon? Yung tithing. This is New Testament. Si Jesus na nagsasalita. Ewan ko lang kung hanggang ngayon, meron pa tayong issue about dyan. Yung sinasabi ng Calvary Temple, mga prosperity gospel, hindi po kami prosperity gospel kasi nakasulat po yan sa salita ng Panginoon. Sumusunod lang po tayo sa panuntunan ng Panginoon. You want to be blessed? Yes, Lord, I want to be blessed. You want to be blessed? Then obey the Lord. Hallelujah. No, kaya nga sabi ng Panginoon, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Kasi nga po, nangako din po ang Panginoon sa Jeremiah 31 verse 3, that His love endures forever. His love is everlasting. Hallelujah. Yes, nakita ni Jeremiah na na-exile ang Zardan King, pero sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah, as he appeared before, I have loved you with an everlasting love. Hindi nagbabago ang Panginoon. Even in the New Testament, sobra-sobra ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Alam niyo yung word na lavish? Ang Tagalog niyan is labis-labis. Huwag niyo na pahirapan pa sarili niyo para tingnan ang dictionary. Yung lavish, ang ibig sabihin po, labis-labis. Kaya nga hindi po totoo ang pag-ibig ng Diyos, sakto lang. Hindi po sakto ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Paano yan sakto?
For God so loved the world. Kaya nga po, so loved. Hindi po yan sakto, lavish yan. Kaya nga binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon to know and to experience how long, how wide, how high, how deep is His love. Ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, sobra-sobra para sa atin. Hallelujah. Ito pa, He gave His Son. Tayo, ikapulang, nahihirapan pa tayo. Pero hindi naman tayo ni-require ng Panginoon ng buhay natin. Pero ang Panginoon, He gave His Son. Hallelujah. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ano po yung ibig sabihin ng I, the Lord, do not change? Ano yung ibig sabihin po niyan? He is the same yesterday, today, and tama po ba? Nandito po ba kayo sa tamang channel? Okay? Wala po kayo sa channel ng Batibot. Nandito po tayo sa tamang channel na nung sinabi, I, the Lord, ibig sabihin, Yahweh, na nagsasabi sa Old Testament, do not change. I do not change. Sinabi rin ni Jesus, He is the same yesterday and forever. He is not changing. No? He is always faithful. His love doesn't change. Pares lang po ng ating Panginoon nung dineclare ng Panginoon no, sa Hebrews 13 verse 8. Hallelujah. Numbers 23:19. God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. No, yung mga tao, merong capacity, may ability to change His mind. Parang kanina, atin ba ako ng 2 o'clock o hindi? Atin o hindi? Pwede. Pero ang Panginoon, hindi pwede. Pag sinabi niya, ginagawa na niya. Hallelujah. Pag sinabi niya, hindi ako malilate, hindi siya nalilate. Amen? Amen? Hallelujah. No? Pag sinabi niya, pagpapalain ko ang aking mga anak na sumusunod sa akin, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Kaya nga, do not worry. Parating na po ang great miracle na inihintay natin. Hallelujah. Sa lahat po ng mga single na naghihintay ng God's will, ayaw maniwala. Lord, sige, liyo na lang. Parating na po. Huwag po kayong magmadali. Mas maganda po ang ibibigay ng Panginoon. Hallelujah. Mas sakto sa panglasa. Parang pop cola. Ay, commercial pala yun, no? He should not change his mind. No? Tayo, nagbabago. Minsan, may mga pangako tayo kay Lord. Lord, basan kayo po in Bible kening year 2025. O ngayon, abasame. Abasame siguro danom. O wawa, kasi itong mamasa na kang Bible, matutod na ka niya, basang-basa yung wawa. Pero meron po ba nangako? 2025, tatapusin ko ang from Genesis to Revelation. O ano, nagbago. Nag-pocketbook. Hallelujah. But ang Panginoon kapag nangako, He's not like human na nagbabago ang kaisipan or nagbabago ang kanyang action, no? Hindi po siya. Kaya nga po pinakita yan ng Panginoon na hindi nagbabago ang Panginoon sa kanyang pangako. Tinupad niya nung dumating po siya dito sa lupa. Nung pinanganak po siya. Hallelujah. No. Sometimes meron po tayong mga, although hinihintay na ng Israelites, no, yung mga Israel, ang Mesiyas nila. Dumating kaso hindi napansin dahil hindi handa. Iilan lang po yung handa. Ito po yung grabe. Na-excite ako. Pero attend po kayo ng simbang gabi, no? Sino pong unang-unang nakakita, makaka-experience, o makakita sa Passover Lamb? Sino? Sino po yung unang makakasaksi na ipinanganak na ang tupang i-offer sa Passover? Sino? Sino? Mga shepherd. Sinong unang nakakita sa baby Jesus on the first night? Hallelujah.
Madalas, minsan yung mga panalangin natin, matagal na nang hindi sinasagot ng Panginoon. Kung may word ng Panginoon sa'yo, panghawakan mo na. Sabi ng Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ibig sabihin, pag pinadesire na ng Panginoon sa'yo yan, pag-pray mo na, kapatid. Asahan mo na, i-declare mo na, kapatid, pag pinadesire na ng Panginoon sa Kanya, sa'yo. Hallelujah. Amen? Ecclesiastes 3:11 said, He has made everything beautiful in His time. No, sa tamang panahon ng Panginoon, always beautiful ang asahan mo. Always good ang asahan mo. No? Hindi yun yung bagay na inaasahan mo, na pinaplano mo. No, try to equate yung plano mo sa plano ng Panginoon. Babaha ka ng pangako ng Panginoon. Hallelujah. I-consider mo yung mga pangako mo sa Panginoon, tapos i-consider mo mga pangako ng Diyos sa'yo. Hindi ko lang alam kung hindi ka matatabunan ng mga pangako ng Panginoon. Sa ating lahat, para sa'yo, kapatid. Hallelujah. Kaya nga po ang Panginoon, when He moves, pag kumilos ang Panginoon, nasa tamang timing, nasa tamang panahon. Dahil nice ng Panginoon kapag ibinigay niya yung dinidesire ng puso mo. Kasi nga po, kapag when you delight yourself in the Lord, ibibigay yung desire na ng puso mo kasi nga dinesire mo na yung para kay Lord. Kasi po, the more na you enjoy the presence of God, the more you want to please Him. Kaya yung prayer mo ngayon, naka-align na sa will ng Panginoon, kaya nga ibibigay na ng Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord. No? Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya, mas maganda pa. Maraming nag-pray, Lord, ayoko tong trabahong ito dahil meron siyang Sabado at Linggo. Gusto ko, Lord, yung ibibigay mong trabaho, yung nakakapag-church pa rin ako. Alam mo, may mga kapatid tayo na iniwanan, nag-resign sa malaking sweldo dahil meron po Saturday and Sunday yung trabaho. Nung pinalitan ng Panginoon, yes, Monday to Friday lang ang sahod, ang pasok. Pero yung sahod, sobra-sobra, mas malaki. Why? He learned to trust God's plan. Because His plans, they are beautiful in His time. Huwag ka lang magmadali. According sa time frame mo, kapatid, gawin mo yung time frame. Hintayin mo yung time frame ng Panginoon sa'yo. Hallelujah. Yung iba nagda-diet sa pagkain para daw pumayat. Sana huwag kang mag-diet sa reading of God's Word. Sana huwag ka rin mag-diet sa praying. Kasi papayat ka. Papayat yung spirit mo. Hallelujah. Ito maganda. Walang overdose sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Trust God's unchanging faithfulness. He never ignores us or forget us, but prepares everything beautiful for our own good. Kaya nga yung panalangin mo, hindi pa posible, hindi pa binibigay ng Panginoon kasi hinahanda pa ng Panginoon puso mo. Kasi lahat ng in-entrust ng Panginoon, gusto niya trustworthy. Ibig sabihin, kapag ibinigay niya yung pangako ng Panginoon, mas lalo kang maglilingkod sa Diyos. Hindi ka mawawala. Hallelujah. Wag yung, Lord, kasanting na. Single na ako. Mo dugong maglolo kayo. Lord, kasanting na. Lakwad kayo pa worry. Sabi nga nung klase ko, if you love Him, grab Him. Lord. Evangeligo. Evangeligo yan. Pag maging successful, gawan ko Bible study. Alam mo, sa totoo lang, kapag hindi will ng Panginoon yan, yes, sa simula, maganda. Magkakaroon ka ng engagement ring. Tapos tutuloy-tuloy sa maganda yan, magkakaroon ka ng wedding ring. Pag hindi will ng Panginoon yan, sigurado, may suffering. Pero yung mga sumunod sa ating Panginoon, naghintay dun sa best gift ng Panginoon, ito yung mga
may magagandang muka, may magagandang aura, may magagandang buhay dahil binigay at hinintay yung binigay ng Panginoon sa kanila. Kaya mga kabataan, huwag kayong magmadali. Huwag niyong babayin yung standard niyo. Kung ano yung sinabi niyo kay Lord, Lord, gusto ko ganito, ganito, yun pa rin ang pag-pray mo. At yun ang ibibigay ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kalambat na. Trust God. No, He is faithful. Hallelujah. God is faithful to His promises because His faithfulness is unfailing. Never fails. Yung steadfast love ng Panginoon, yung loyalty ng Panginoon, never fails. Isaiah 55 said, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, declares the Lord." No, hindi po yung kaisipan po natin kaiba sa ating Panginoon. Minsan, ito lang ang mahirap sa atin, no? Tayo, mga limited. Yung kaisipan natin, limited din. Minsan, o madalas, yung limited mind natin, yun ang ibinibigay natin kay Lord. Lord, gawin mo to. Pero hindi natin nakikita what next. Hindi natin nakikita what is for tomorrow. Hindi natin nakikita ano yung bukas, ano yung next week, ano yung next month. Hindi natin nakikita yan. Pero si Lord, batid niya. Kaya nga, mag-submit lang po tayo kahit kakaiba ang kaisipan ng Panginoon dahil ang kaisipan ng Panginoon ay para sa ating kabutihan. Yes, sa'yo, alam mo lang yung ngayon. Dahil kakain ka. Pero yung bukas, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Hallelujah. No? Kaya nga, we need to submit sa ating Panginoon. No? In verse 9 said, "As the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways and your thoughts than your thoughts." Sinasabi na ng Panginoon, sobra yung agwat ng kaisipan ng tao at kaisipan ng Diyos. Sa atin, nakabase lang tayo sa edad. Pag nagkakwentuhan, makapagkwentuhan ka ng kabataan, sasabihin niya, pag laki ko, pag nakagraduate na ako. Yan yung mga time frame. Pero kausapin mo may edad, anyang mag-aral ko. Anyang masikan ko pa. Limited kasi tayo eh. Pero ang Diyos, lahat ng plano niya, nais niya maranasan natin through all eternity. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, ngunit sa buhay na walang hanggan. Tapos sabi ng Panginoon in verse 10, "As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seeds for the sower and bread for the eater." Ibig sabihin, yung bagay na naririnig sa atin ng Panginoon, it will never return void. Ang salita ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, may gagawin sa atin. Hintayin lang natin dahil ang Diyos ay tapat. Maghintay lang po tayo. Minsan, tayo nagbibigay ng time frame. Minsan, inisip natin, ngayon na. Pero ang gusto pala ng Panginoon, hindi ngayon, dahil hinahanda ka pa. Hallelujah. At kapag binigay ng Panginoon, yung inihingi natin, yung pinahinog na ng Panginoon sa tamang panahon, alam ko, mas grabe ang selebrasyon. Alam ko, yung tuwa talagang forever. Hindi minadali, kundi hinanda ka ng Panginoon. Kaya nga, yung cycle ng tubig na nagbibigay ng vegetations, ng prutas, nagpapalaki ng mga halaman, no? Actually, that was Isaiah before pa, bago pa na-discover yung condensation, yung process, yung cycle of water on earth. Pero sa Isaiah, pinabatid na ng Panginoon. In verse 11, "So as my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." May mga salita ang Panginoon, pero yung word ng Panginoon is to serve as we submit to Him. It will accomplish what He desire and achieve the purpose. Bakit ibinigay yung mga salita at pangako ng Panginoon sa atin? Sabi ng Philippians 1:6, "He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ's return." He will complete it. Hallelujah. Pag ang Diyos na nagsimulang kumilos sa'yo. Sabi rin ng 2 Timothy 2:13, "If we are faithless, He remained faithful. For He cannot disown Himself."
mananatiling tapat ng Panginoon. Kahit hindi ka patapat. Kahit lahat ng tao dito sa mundong ito, wala ng katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang Diyos pa rin ay tapat. Hindi magbabago yun. Hallelujah. No? Sabi nga ng Malachi 3:6 kanina, I, the Lord, do not change. At sinabi rin ng Panginoon that He is the same yesterday, today, and forever. Maging kanyang katapatan sa atin, hindi yan nagbabago. In 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful, and He will do it. The one who calls you to serve, to worship Him, is faithful, and He will do it kung anong pangako ng Panginoon. Hallelujah. Mag-history lang po ako. Noong pong sinagot na ako ng misis ko, ng ex ko pala. Alam niyo, sa totoo lang, the first year ng aming pagsasama, nagbarko pa ako, pero pag uwi ko noon, nag-decide na ako na i-pursue naman yung panawagan ko sa ating Panginoon. Because the one who calls us is faithful. Pero ginawa ko, nag-business po ako. Ang initial investment namin, that was 2001, 1.3 million. In 2002, wala na po yung 1.3 million na business. Why? Because the one who calls me in this ministry is faithful. Hindi ako naniniwala na kaya akong sustain ng Panginoon. Nagsisimula ako magkaroon ng pamilya, karoon ng asawa, karoon ng pamilya, pero hindi ko pinagkakatiwala sa ating Panginoon ang kanyang katapatan that He can provide. And 2002, nawala yung business na 1.3. Sinama ko pa yung sasakyan namin, binenta namin yung sasakyan at sama rin sa pagkalugi for 1 year. Pero nung ako ay nagsimula na magtapat sa ating Panginoon, naglingkod. Actually, after that year, 2 years, tinawagan pa ako ng kumpanya, pinasasakay pa ako. Pero sabi ko, hindi na. Ipopurso ko na yung panawagan. Kasi alam ko, kapag sasakay pa ako ng barko, wala ding mangyayari. Nung naglingkod na ako sa ating Panginoon, nag-apartment po kaming mag-asawa. Babayaran namin sa apartment namin is 3,000 pesos a month. Ang allowance ko sa church is 600 pesos a month. Sobra-sobra na ang pambayad sa apartment. Hallelujah. Ang misis ko po, walang trabaho noon. Wala din po akong trabaho. Ito lang po yung income na pwede namin pagsaluhan. 600 a month. Pero wala po kaming buwan na nakiusap sa may-ari ng apartment na pass muna kami o utang muna. Hindi po kami nungutang during that time. Because the one who calls me is faithful. Hallelujah. From apartment, now meron ng bahay. It's about 12 years to pray na lang. Hallelujah. Ito pa, sinusustain tayo ng Panginoon. Actually, the last month, that was November, nagkaroon kami ng sitwasyon and I cannot control it. No, we are not in the control. But we hold this to this word that God is faithful. Nagkasakit si Omi, hindi umiinom ng antibiotics, sinusuka lang niya. So, sayang yung antibiotics. So, for about 4 days na siyang ganon, walang progress, nagde-deteriorate na yung katawan niya. Until we decided na pa-Heplock na lang siya, kasi nga walang bakante sa mga hospitals. No, tumawag na ako mayroon po ang kakilala sa AUF, sa Sacred, no, sa St. Cat. Wala po talaga bakante, fully book, no. Dami pa lang nagbabakasyon pag ganong araw. Okay. So, pupunta kami, sabi ko, Lord, kung i-will mo na ma-confine ng anak ko, may room pagdating namin sa St. Cat. Pero sa amin, ang plano namin, sabi nga, our thoughts are not God's thoughts. Plano lang namin Heplock para lang mabigyan siya ng antibiotics para po ma-regain ang kanyang immune system. So pagdating namin sa St. Cat, talagang wala, fully booked dahil panahon pa ng dengue. Pero nandun kami sa faithfulness ng Panginoon and He will do it. Hallelujah. Nung nandun na kami sa emergency, so chinek,
in X-ray, may pneumonia na pala siya. No? And praise God, binigyan ng wisdom ang Panginoon yung doktor. So, nakita na may pneumonia. Ito ang maganda. Nung sabi ng doktor, okay, report ka na sa admission para ma-register na pa-ER yung anak namin. So, nung nandun na ako, sabi na parang, he will do it. Nung nandun na ako, pangatlo po ako sa pila. Yung una, sabi, wala talagang room. Yung pangalawa, wala ring room. Nung ako nainis pa ako kasi yung kausap ko, may ginawa. I-endorse lang para may magawa na sa anak namin doon sa ER. So may ginawa, na-delay, nainis pa ako. Sabi ko, ako na. Tapos kung ano pa, may kinausap sa pa-phone. Ako na kausap. Alam niyo po ba yan? Okay? Tapos nung pag-uusap niya sa phone, pagtapos niya mausap sa phone, siguro mga 2 minutes yon. Tapos tinignan yung computer niya. Tapos biglang tumayo. Tapos tumingin. Tapos pag-upo, sabi niya, in a soft voice, sa mahinang tinig, sabi niya, Sir, gusto niyo ng room? He is faithful. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil if God is the source of truth, He will not lie. Amen? Because the one who calls us is faithful. Hindi yan magsisinungaling. No? In every promise na ginagawa ng Panginoon, tinutupad ng Panginoon. Hallelujah. Excuse me lang po. So tuloy po natin. God's faithfulness isn't failing, meaning it never runs out, never falters, never disappoints, and never disappoint us. You can count on Him to be always faithful. Ang Panginoon ko po, kapag pinangako niya, binigay niya, He is faithful. Kaya pag sinabi, pag nanalangin pa tayo, let us hold on. Pag sinabing hold on, hindi po tayo bumibitaw, hindi po tayo nagde-deviate kung ano yung iniisip natin, kung ano yung pinangako ng Panginoon, parang nagdududa pa tayo. No. He is always faithful. Ito lang ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon maranasan natin ang kanyang katapatan kung magtatapat din tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos tapat, pero hindi mo mararanasan katapatan yan kung hindi mo iaalaw ang sarili mo na mag-undergo according sa will ng ating Panginoon. Yes, ang gusto na pa yung makakilos siya sa buhay natin. Actually, while we are still sinners, Christ died for us. Kumilos na po ang Panginoon sa atin. Pero itong nais ng Panginoon, whatever na pinangako ng Panginoon sa atin, panghawakan lang po natin. Hallelujah. Kaya nga po yung buhay na walang hanggan na meron tayo ngayon, panghawakan po natin yan. Do not give up. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon na meron tayong buhay na walang hanggan. So, faithfulness ng Panginoon, God's loyalty to His promises, because His faithfulness is trustworthy, because His faithfulness is unchanging, His faithfulness is unfailing. Perfect po, no? Pagkilos ng Panginoon. Actually, at the birth of the Lord Jesus Christ, napaka-perfect po na oras na pinakita po ng Panginoon sa ating lahat that He is faithful. He allowed Jesus to be born sa sabsaban lang. He allowed His Son na maranasan kung anong klaseng buhay na meron dito sa lupa. Kung titingnan natin, maganda na yung lugar sa langit. Maganda na sitwasyon ng ating Panginoon sa langit. Pero because of God's faithfulness to His Word, na i-redeem tayo sa ating mga kasalanan,
inalaw ng Panginoon na maranasan na isilang dito ang ating Panginoon. Kaya nga, Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess. Ibig sabihin, hold tight. Huwag ka na mag-alinlangan pa, kapatid. For he who promises is faithful. Because he who promised that he will give you life. He who promised that during persecution, nandun ang presence ng Panginoon. Na during trials, yes, meron kang mga trials, di mo nakikita or hindi mo na nakikita o ano yung dulot ng trials sa'yo. Parang sinasabi mo lang, pinapahirapan ka. Parang ang hirap naman na maging tunay na Kristiyano. Ang hirap, ang daming mga persecutions, ang daming mga situations, uncontrollable. But hold on. Dahil ang nangako sa atin na hindi na tayo pababayaan, na hindi na tayo iiwan, He is faithful. Yes, dito sa lupa, ang daming mga negative, ang daming hindi sigurado. Pero ito lang ang sigurado ko sa hapong ito. Ang pag-ibig at katapatan ng Panginoon. Siguradong mananatiling tapat. Kaya nga, yung kantang Dakilang Katapatan, yun po yung aakma sa pagpuri natin sa ating Panginoon. Dakila ang katapatan ng Panginoon sa lahat ng panahon. Hallelujah. So we can count on God to keep His promises. So let's hold tight to the hope that we have in Him. Hold tight. Hallelujah. Sige po, shall we rise?